Tatlong full fondant cake tayo for today's vlog. Hi mga ka-twin bakers! Una sa lahat, i-flex ko muna dito yung mga gagamitin kong cake drum. Galing nga pala to sa Baking and Home Depot. Tignan nyo naman kung gaano kaganda yung cake drum nila. Hindi lang cake drum, sobrang dami pa nila mga products sa binibenta. Kung hanap mo naman ay mura at magandang quality ng mga products, sa Baking and Home Depot ka na bumili. Sa Quezon City yung main branch nila at meron din silang branch sa Divisoria. Yung first cake nga pala na inassemble ko dito, ang size ito ay 7 by 8 inches. Medyo kinulang pa nga siya sa height kaya dinagdagan ko siya ng manipis na layer. Chocolate ganache at yellow fudge yung nilagay kong filling dito. Then yung next cake na inassemble ko dito, ang size ito ay 8 by 8 inches. Medyo malaki nga to compare dun sa dalawang cake na kasama niya. So both 7 by 8 inches naman yung size nilang dalawa. At iniba din ni customer yung mga flavor ng each cake. So moist chocolate, moist ube, at vanilla chiffon yung mga flavor ng cakes natin for today. So yes, may vanilla chiffon na kasama yung mga cakes na to kaso hindi ko na siya na-feel. At yes na pwede din siyang balutan ng fondant. So after ng crumb coating, binalutan ko na siya ng chocolate ganache. Yung ratio ko dito nga pala is 5:1. 500 grams ng chocolate at 100 grams ng all-purpose cream. So ganyan ko nga pala tinitrim yung excess sa chocolate sa edge para ma-achieve ko yung sharp edge. So papahiran ko lang siya ulit ng chocolate at saka ko ulit siya papakinisin. So kinoveran ko nga muna ng chocolate ganache yung tatlong cake bago ko sila kokoveran naman ng fondant. At yung ginamit naming fondant sa paggawa ng mga cakes na to ay ang EMF ni Chef Emily. Medyo naulan pa nga nung ginagawa namin yung cake na to. Pero hindi naman siya nagmumoist. So para kumapit yung fondant sa ganache, nagpahid muna ako ng onting shortening. Then sabi ko nga magpapaniling method ako dito. Since gusto ko nga ma-achieve yung sharp edge. So yung top muna yung inuna kong i-cover. Then yung next is yung sides naman. So yung inspo nga ni ma'am dito sa cake na to, sa amin nga din pala nang galing. Pero soft icing siya. So actually wala naman talaga siyang pattern na parang marble. Nilagyan ko lang siya. Anyways, gusto ko nga muna pala magpa-thank you kay Ma'am Mayumi sa sister niya na si Ma'am Shine. Sila yung nag-order ng mga cakes na to. Bali, nung last month nga pala namin to ginawa, July 24. At triple celebration nga sila, kaya tatlo yung cakes na in-order nila. Medyo na-struggle nga ako dito sa pag-cover ng fondant. Kasi medyo mabilis siya mag-set, kaya dapat mabilis ka din magbalot ng fondant. Pero okay lang, manageable pa din naman siya. Dito nga medyo na-short pa yung pag-measure ko. Pero okay lang, matatabunan pa naman sila ng details. Then yung mga fondant nga na ginamit namin dito, on the spot ni Vera ginawa. Siya yung nagmamasa, pero grabe. Matawa na nga lang siya habang gumagawa ng fondant kasi grabe, hindi rin biro magmasa na ilang kilo ng fondant. Yung next cake naman na binalutan ko ng fondant dito, yung 8 inches. Ito yung pinakamalaking cake. Yung design nga ng cake na to, may pa-cake art. Soft icing nga yung base dun sa inspo. Pero ang gusto nga ni ma'am ay full fondant. At fault line nga yung design, kaya ito yung nasa center, yung inuna kong balutan. Medyo napanipis ko nga yung pagkakagawa ko dito sa color pink na fondant, kaya parang umuulbo siya. Kaya sana dapat medyo kinapalan ko yung fondant. Then after ko nga mag-cover ng pink na fondant, nilagyan ko lang siya ng gold dun sa edge niya. Kasi ganun yung nasa inspo. Then sabi ko nga, i-cover ko nga muna silang lahat ng fondant bago ako maglagay ng decoration. Kaya kung napapansin nyo, hindi nagkakasunod yung pagde-decorate ko. Sobrang sarap sa feeling na magkaroon ng ganitong project na puro full fondant. Kasi alam nyo naman kami na minsan lang talaga may magpagawa sa amin ng full fondant cake. At sorry naman kung medyo madami pa kayo nakikitang flows. Hindi pa ganun ka perfect, pero okay na din. Ni-make sure ko pa din na presentable pa din siya tignan. Yung mga flows, pwede pa naman siya maremedyohan, pwede naman siya malagyan ng mga details. Pero syempre, napaka-stressful niya pa din gawin, lalo na kapag hindi ka sanay magbalot ng fondant sa cake. That is why, sobrang pricey ng mga fondant cake. Kasi doble yung effort ng baker sa paggawa compare sa soft icing. Anyways, ito nga pala yung moist chocolate, then yung kaninang butterfly, vanilla chiffon pala yung flavor nun. O diba, sobrang stable ng butterfly cake na yun. Hindi man lang siya nag-deflate. Yung design nga pala ng cake na to, nakagawa na din kami nito. Same month din, July, pero soft icing lang siya. Parang 2 days lang ata yung pagitan nila. Kaya sabi ko kay Vera, sahin niya na lang naggawa yung paggawa ng details dito kasi same design nga lang din siya. Pero full fondant nga lang. Then after ko nga mag-design dito sa candy sim, ito naman yung last na dinecorate ko. Hindi ko pa siya nalalagay sa cake art kasi yung cake art, si Vera naman naglalagay ng mga flowers. Sobrang nasasayangan nga ako kasi hindi umabot yung mga in-order kong flowers sa online. Kaya medyo hindi ko na-achieve yung nasa inspo ni ma'am. Pero syempre, in-inform ko naman siya. At ito na nga yung output na mga ginawa naming cakes. Tingin nyo, magkano kaya inabot ng mga cakes na to? At ito na nga yung cake, nakalagay na siya sa cake art. Pinagawa ko nga lang din yan kay Miss Devin kasi kung order pa ako sa online, hindi na siya aabot. So sa Damires Hills nga pala kami nag-deliver ng cake. At thank you ulit kay Miss Mayumi kasi in-invite niya pa kami mag-lunch. Sobrang sarap ng mga pagkain. And again, thank you ulit sa Misola family. So yun lang guys, thank you so much for watching. Ingat po kayong lahat.